Inuutusan sila to rejoice forevermore, to give thanks, to pray. Pero makikita nyo chapter 1, chapter 2, chapter 3 na makikita nyo naman na saan sila ay in the midst of suffering. Dahil sa kanilang pagiging Kristiyano, ang dami din nilang suffering, reproach, kahihiyan, at kahirapan as a Christian. Yung pag-build na kanilang testimony na sila ay talagang nagpupursige because of trials in Christ. Tapos bakit kaya sabihin ni Apostol Pablo, mga galak kayo lagi in spite of all these circumstances sa kanilang buhay. So pwede. Kasi inuutusan sila ng Apostol Pablo, pwedeng gawin itong unang tatlong yan, mga galak, magpasahin panalangin, and everything, pwedeng gawin. Bakit pwedeng gawin? Para sa mga Thessalonica. Di dapat pwedeng gawin ng bawat mananampalataya. Second, letter B, kita niya si Apostol Pablo. Diba? May mga nagsasabi ko minsan mga nakikinig ka ng mensahe, at pag sinabi ko, rejoice evermore, siguro may nagsasabi niya, kinakausap niya kanyang sarili, kung alam mo lang, pastor, ang aking pinagdadaanan. Kung alam mo lang ang kabigatan na nadadama ko sa ngayon. Kung alam mo lang ang bigat, ang sugat ng aking puso, ang aking damdamin, ang aking isipan, nasaktan ako. Diba? Kung alam mo lang ang ganyan aking kalalagayan, hindi mo sasabihin niyang rejoice evermore. Hindi mo sasabihin niya magsipanalangin lagi dahil hindi ako makapanalangin sa bigat ng aking dinadala. Hindi ako magpapasalamat in everything dahil nga sa ganitong kalalagayan kung alam mo lang. Pero bakit number 2, letter B, si Apostol Pablo? Hindi naman ako nagsasalita. Ang Diyos sa pamamagitan ng Apostol Pablo, siya ang nagsasabi to rejoice evermore. Diba? Siya yung nagsabi nito. Alam niya ang kanyang sinasabi. Alam niya ang kanyang pinag-uutos sa mga taga-Thessalonica. Siya ang nagbibigay ng ideas na ito. Hindi yung nagsasalita. Hindi yung ako na nagdadala sa inyo ngayon ng mga salitang ito. So, kaya tingnan nyo the challenge before us. Pwede naman pala gawin ang tatlong ito muna na ating pag-aaralan. Second, yan natin tingnan natin. The commands before us. Number 1, ano yung mga ideal? Ano yung inuutos sa atin? Number 1, mga galak, si panalangin, sa lahat ng bagay, ng mga bagay ay magpasalamat. Unahin natin yung verse 16. Pwede pala dahil inuutos ko sa Thessalonica, pwede pala dahil ang nag-uutos alam niya. Ang kalalagayan ng Thessalonica, siya mismo alam niya na siya ay may suffering, may trials, and yet sabi niya, rejoice, pray, and then give thanks. Tingnan niyo dito, letter A, yung rejoice evermore. Ang hirap kong i-pronounce ito, the unconquerable spirit of joy. Yan ang rejoice evermore. Yung hindi masupil-supil, hindi matalo-talo na spirit of joy, rejoice evermore. Nandiyan yung possibility of rejoicing. Always rejoicing in the Lord. Bakit? Possible, the unconquerable spirit of joy. Hindi masupil. Sabi na, rejoice evermore. Thessalonian believers, ako na si Apostol Pablo, hindi pwedeng matalo sa akin yung spirit of joy, spirit of rejoicing as a Christian. Hindi kayang talunin sino man. Rejoice evermore, even in the midst of trials, problems, and persecution. Thessalonians, may suffering. So Pablo, may suffering. So hindi makonquer, hindi matalo, hindi malupit na spirit of joy. Pag sinabing rejoice evermore, sana pagdating sa dulo, I resolve to rejoice evermore. Possible ba ito? Possible. In chapter 1 verse 3, makita niyo dyan, posible ito dahil ang mga Kristiyano ay palagiang may pag-asa. Napakaraan sa Sunday School dito. Posible to rejoice evermore because we always have hope. O kaya mauna na sana mamaya, may pananampalataya. Pero verse 3 nakalagay,
na aming inaalala mo lang patid sa harapan ng ating Diyos, na Ama ang inyong gawas sa pananampalataya at pagpapagal sa pag-ibig at pagtitiis sa pag-asa sa ating Panginoong Hesus Kristo. So yung unahin natin yung mas mahalaga, we always have faith. Ang Kristiyano, posible na gawin niya ito, mamaya tingnan natin pa kung ano ito, na to rejoice evermore, having that uncomparable spirit of joy, possible. Bakit? Mula nung tayo naging mananampalataya, meron tayo palaging pananampalataya. Yung faith na yan, faith is the victory that overcomes the world. From faith to faith, from grace to grace, yan ang Kristiyano. The moment na tayo nagtiwala sa Panginoon, meron ng gift of faith ang bawat mananampalataya. Ephesians 2:8 and 9, for by grace are ye saved through faith. Kung ako magbigay ng emphasis that even that faith is the gift of God. Diba? Therefore, kaya natin to rejoice evermore. Na mga galak, palagi huwag matalo ang ating spirit of joy because we always have faith. Second, maging sa chapter 1 verse 3, nabanggit ko na kanina, we always have hope. We always have hope. Actually, ang 1 Thessalonians ay isang sulat na pwede mong sabihin na hope ang isa sa kanyang dinadala sa Kristiyano. Sa chapter 4 verse 13 to 18 ay parang binabasa sa mga na yung ilan sa kanilang mahal sa buhay, may pagsubok, mahal sa buhay, maraming kinuha na ng Panginoon. Sa chapter 4 verse 13 ay palaging pinapaalala sa atin diyan, ngunit hindi namin ibig na kayo'y makaalam ng mga kapatid tungkol sa mga nakatulog upang kayo'y mga lubayan. Din sa verse 15, sapagkat kung tayo nagsasampalatayan sa Jesus na ay namatay at nabuhay na muli, ay gayon din naman ang mga nakatulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Sapagkat ito'y sinasabi ko namin sa inyo sa salita ng Panginoon, base, our hope, napakaraan sa English ko dito, ang hope natin ay base sa salita ng Diyos, through the Scripture. Tayong nangabubuhay ng mga tira hanggang sa pagpalitan ng Panginoon na hindi tayo mga una sa anumang mga. And then verse 16, basahin niyo yan, verse 17 and verse 18, kaya't mga aliwan kayo sa isa't isa sa mga salitang ito. Bakit posible to rejoice evermore? We always have faith. We always have hope. Di ba? Kaya nga sa anumang situation, in any place, na naman ang ating nararamdaman, tayo po ay nasa presence ng Panginoon. Joseph, siya ay nasa kulungan, hindi ma-conquer sino man yung kanyang spirit of joy. Joseph, nasa Genesis. Apostol Pablo and Silas sa Acts 16. Nakakulong sila and yet umawit sila. Umawit sa Leyte, kaya lang doon. Diba? Umaawit sila Silas at saka si Paul and then Windol and then nandyan ang pagsigaw ng Roman soldier, what must I do to be saved? Paul and Silas. Sabi na ng iba, nandyan yung pain, nandyan yung sakit, and yet rejoicing. Always have hope. Always have faith. Pero ang rejoicing na ito ay hindi superficial rejoicing. Hindi sinasabi dito that Kristiyano ay sa physical, sa itsura ay nakikita yung rejoice evermore. May sinasabi naman ng Bible na makikigala kayo sa nagagalak, maki-weep with them that weep, di ba? Magbigay ka rin ng kalungkutan, makita rin ng kalungkutan sa iyo, sorrow sa iyo, but sa lahat ng bagay, nadadama mo yung presence ng Panginoon. To rejoice evermore. Kaya nga sabi ng iba, ang joy ay inner quality of the heart. Na anumang nangyayari sa labas, nadadala mo, nadarama mo yung spirit of joy. Dahil ang sekreto nandiyan sa dulo mamaya. Dahil ikaw ay Kristiyano. Ang dalawa, tingnan natin dito, pray without ceasing. Kaya ba yung gawin yan?
Anong ibig sabihin ng pray without ceasing? Ito, magkaroon tayo ng unceasing, tinatawag attitude of fellowship with God. Pray without ceasing. Magkaroon tayo ng walang patid na attitude of fellowship with God. Sa lahat ng sandali, aware ka na nandyan, kasama mo, nasa presensya ka ng Panginoon. Hindi naman lahat ay nakaluhod ka, hindi naman lahat ng lugar nakapikit ka, hindi nagdadrive ka, sabi ng Bible, pray without ceasing, hindi dapat nagdadrive ako, nakapikit ako, nanalangin. Hindi, ganoon ang sinasabi naman yan. Di ba? Ikaw man